Hello guys, good morning. Ako nga pala isang OFW dito sa bansang Hong Kong. Ako si Ned. Kumusta mga langga? Ayun nga po, isang madilim na umaga sa ating lahat dito sa bansang Hong Kong. Ay sa wakas natapos na rin po yung 4 na araw na pagsisilbi. Konti lang po guys yung bisita namin kasi wala namang ganong bisita kay may patay kami. May patay si na amo. So wala kami lang sila lang yung mga anak lang ang pumunta sa bahay. So ayun, kinabukasan nga maraming labahan kasi bawal nga maglaba, bawal magwalis sa isang araw. So ayun nga, ganda tambak-tambak yung aking labahan. Saka wala pa namang init, walang araw. Kinaumagahan nga after namin mag-breakfast, after 2 days na po yung Chinese New Year's, medyo naggandalanta-lanta na nga po yung aming flower. So, ayan, kailangan na nating rearrange guys para naman mukhang gumanda. Kasi sabi nito, tingnan mo, nalalanta na yung flower na in-arrange ko nung Chinese New Year. So, after that Chinese New Year is pinalitan ko na rin yung tubig. Nakadalawang beses na rin naman ako napalit ng tubig. Kaya lang mabilis siyang lanta. So, kailangan natin palitan guys. Okay na yan. Tanghaling tapat nga po ay nagluto po ako dyan ng matay ko. Tinatawag nilang water chestnut cake. Yan po yung handa nila ng Chinese New Year. Mahilig kasi sila sa mga cake, radish cake, Chinese cake, kung ano pa, wutaw, taro, mga ganun. Ang mga klaseng cake ng mga Chinese kapag New Year. So, ayan, pinagluto ko sila dyan, piniprito. Luto na po yan guys. So, kailangan mo lang initin ulit prito. So, kundi lang mantika ang ilagay mo dyan para hindi siya masyadong lubog sa mantika. At pagkatapos niya ng kinabukasan, ay ito naman si alaga kong lalaki. Pagkatapos nga po niyang paliguan ko is nilinisan ko yung kanyang paa. May mga ano kasi siya guys, yung parang hindi naman alipungahin, parang nililinisan ko talaga yan guys, yung paa bago lagyan ng medyas. Nakikita nyo yung mayroon siyang pantal-pantal dito sa kanyang binte. Yan po yung reaction po ng chemo niya. Yan, ayan, medyo namamanas nga po yung kanyang paa. Sana tumagal pa yung aking tandang Bruno. Kailangan talagang pagtyagaan pag-alaga sa mga matatanda. Kayo guys, anong prefer nyo alagaan, matanda o bata? Sa akin kasi, mas prefer ko alagaan siguro yung baby, yung bata, yung mula 5 months old, may yung mga ganun, or since birth, mas okay alagaan yung ganun guys, kasi nakaranas na rin ako mag-alaga ng since birth until 2 years old na baby, doon sa apo nila, yung dati na nagpa-part-time ako dati sa bahay ng anak nila. So, since baby, ako na talaga nag-aalaga-alaga doon. So, napapaano na yung bata sa akin. At the end, so, alam naman nilang bawal. So, alam ko rin naman bawal. So, no choice ka. Kundi kailangan lang talaga mag-ingat. Marami naman dito nagpa-part-time guys. Pero kung tutusin talaga, bawal talaga. Mahirap na baka kayo makulong. So, talaga mag-ingat lang. So, matagal na rin akong hindi nakapunta doon. Mga ilang taon na. Since after 5 years or 7 years. Na siguro 7 years old na kasi yung bata ngayon.
So mga ganun, hindi na ako pumunta doon kasi nag-away-away yung pamilya. Diyos ko, Ginoo. So ayan na nga, magkatapos niyang dyan, nilinisan ko yung kanyang paa at ilagyan ko na rin sa kanyang pants. Kailangan talaga kasi sa madayan kasi baka ma-out of balance siya at baka matumba. Alam nyo guys, natumba na kaya siya. First time niyang matumba noon. Buti na lang nahabol ko yung kanyang ulo. Buti kung hindi, nabagok na sana. Ang hirap talaga alagaan ng mga matatandaan. So pagkatapos ng po niyan guys, ay nilalagyan ko ng ointment yung kanyang braso kasi sabi niya nagrarasis daw. Yan kasi guys yung epekto ng kanyang chemo. Magkakaroon siya ng mga rashes, ganun. Alam niyo guys, isa nga pong miracle yan. Yung aking tanda kasi ang sabi ng doktor sa kanya dati is may taning lang siya ng 2 months. So umabot ngayon si tanda kong lalaki ng mag 2 years na siyang March. So napaka-blessings talaga yun sa pamilya. Akala namin pre-cancer na kasi umabot na siya ng almost 2 years. Pero ngayon bumalik na naman yung kanyang sakit. At sabi nga ng doktor, pagka bumalik na yung kanyang sakit is yun na nga, dire-diretso na po yun guys. So, nung itong manghali nga, yan na po yung aking lunch, corn, banana, at saka yung itlog. Kailangan natin magbukas ng timbang kasi mahirap pag mabigat, mahirap gumalaw. So, hindi ko nga naubos dyan yung banana at saka itlog. Yan lang ang kinain ko yung corn. Kasi sa isang corn, busog ka na guys. As in. At nung gabihan nga is nagluto po ako dyan ng soy sauce. Yan kasi ang request ng apo nilang from Australia kasi dyan siya magdi-dinner ng araw na ngayon. So, yan ang isa sa mga paborito niya guys, yung chicken wings soy sauce. At pinalatan ko na rin yung paborito niyang pomelo. Yan ang paborito niyang prutas, pomelo. Dumating kasi yung apo ng amo ko from Australia noong February 14, tapos balik niya is sa February 28. So 2 weeks lang siya dito. Umuwi lang siya para mag-spend ng Chinese New Year together with their family. So ayun nga guys, yung kinausap na naman ako kung magre-renew naman po ba ako, hindi na. So ayun nga guys, kinausap ko siya ulit. Sabi ko, nagpaparinig ako. Sabi ko, malapit na yung end of visa ko. Sabi niya sa akin, don't worry. Sabi niya, magsasign daw sila. Pero nagdadalawang isip talaga ako guys. Pero kausapin ko sila kasi gusto nila mag-isip na naman ako ulit sa may Macau. Diyos ko, gusto ko sanang umiksit sa Pilipinas kasi hindi ko nakakayanin kapag matagal-tagal na akong di nagbakasyon. Sabi ko, kailangan ko nang ayusin yung bubong ng bahay namin kasi guys, medyo bulok na yung bubong ng bahay namin. Baka isang dilubyo pa ng bagyo at mabawasak na yun talaga. At kung bakit ninuna ko yung mga pagpapatiles ng bahay kasi nung nagpagawa ako ng bahay guys, is okay pa naman yung bubong ng bahay namin. So inuna ko muna yung mga sa loob bago sa may bubong kasi siyempre ang budget ba ng pera baka is paunti-unti naman kasi pag nagpabubong ako ng bahay voluman yung guys nasa 150 yung budget. So nung nagpagawa kasi ako ng mga tiles konti-konti lang naman bibili materials pagka may pera ulit saka papagawa yung ganun, hindi naman buliwan kasi tapos yun guys. At yung mga sa gagamit din hindi rin dun buliwan, pa konti-konti lang din, hulog-hulugan lang din yung sa mga gamit ko kaya nakapundar ako. So ayun, kailangan ko umuwi guys kasi sa mga gamit para may magbantay kasi kapag ang asawa ko lang baka hindi niya makakayanan. Hindi naman ganun lang yung mga gamit ko, may mga halaga din yun, may mga sentimental value din yung mga gamit ko, so baka mawala ba kapag may walang magbabantay ba. So kailangan talaga andun ako. Sana naman payagan nila ako. So sana yun na lang guys. So sana pa, pero bala ko sana magbakasyon next year pa naman dahil kailangan ko din naman pag-ipunan yung pagpapabubong ng bahay ko. So ayun, yung tungkol naman sa LS, hindi ko pa talaga sila nakakausap. Ayaw ko naman mag-demand guys. So, antayin ko na lang kung saan nila akong bibigyan ng LS. Ayaw ko magkakaproblema doon dahil lang sa ganun bagay. So, savings ko na rin yun. At saka, hindi naman siguro tatagal sila tanda babae at pahina na rin yung si tandang babae. Yung si tandang lalaki, ganun din. So, bahala na talaga si Batman guys. So, until sa muli kong pagkukwento guys, thank you so much for watching. Akong, yung video.